In short, nagpakatanga ako, pati sa application ng PR. Naging PR kami last year hanggang sa malaman ko lang na may girlfriend na siya at buntis na. Hello guys, Nardino TV here and we are back again with another video. So time check guys, it's 10:30. 10:30 na ng gabi, no? So di pa ako makatulog guys kasi meron akong overtime today, no? So it's a maintenance night, no? Sa mga hindi nakakaalam guys, ano yung maintenance kapag we are talking about sa IT or yung sa information technology. Ito yung ano guys, ito yung gabi kung saan ina-update namin lahat ng mga servers, no? So yung mga servers, yun yung gamit namin sa work, no? Isipin nyo na lang ano siya, malalaking mga computers, 'di ba sa inyo sa Windows nyo na laptop or sa Mac, 'di ba? May mga time doon na nag-a-update siya, no? So, ganun din doon sa mga servers, no? So, kaya ngayon, hindi pa ako pwedeng matulog, no? So, meron tayong trabaho. Yung work namin, probably hanggang mga 2:00 ng madaling araw, no? So, check natin sa labas, guys, kung ano itsura, no? Tahimik na, guys. Yan. Tahimik na. Tahimik na ang paligid. Meron pang konting snow guys sa'yo. Tahimik na sa neighborhood. Malamig. Kaya may usok pa nga. Oh. Pasok na tayo, lamig. Yan. Okay. So, pasok na tayo uli dito sa ating bat cave o dito sa ating opisina sa bahay. Oh. And hinihintay ko kasi yung part ko, no? So, post ko na yung first part. So, medyo maghihintay na lang ako para dun sa susunod. Naisip ko, wala naman akong ginagawa. So, siguro, the best way to use my time is to create a vlog, di ba? So, habang nagbabrowse ako ngayon dito sa social media, meron akong isang nakita na very interesting post, no? Sa isang group. Babasahin ko sa inyo, guys, no? Para din, meron tayong kapulutan din ng aral, no? Eto, guys, no? Sabi niya, ako po ay dumating dito sa Canada noong 2021 as international student. Sumunod naman ang aking partner 3 months after ko dumating dito. Ako po ay isang Becky, bakla or gay. At ang aking partner naman ay bisexual man. Siya ang aking OWP or Open Work Permit. Sa Pilipinas, nagsama kami ng 2 taon bago kami nag-Canada. Nag-take po ako ng Nursing Leadership Management Program sa isang DLI. Bali, bayad na lahat ng tuition fee ko sa program na ito on my own expenses at aking open work permit naman ay nagka-work agad sa isang restaurant. Siya ang gumagasto sa mga groceries at shared kami sa rent kasi nakakapag-work naman ako part-time sa isang retirement home. Sa una, okay pa. Pero biglang lumalamig na sa akin ng partner ko. Minsan, nauhuli ko siyang maraming kachat na babae. Minsan, di na rin umuwi sa apartment. Graduate ako ng 2022 with high honors na masama ang loob kasi hindi man lang naka-attend yung partner ko kasi daw, hindi daw siya pinayagan ng boss niya na mag-off. After 1 month, nag-take ako ng NCLEX RN at pumasa. Then, nakapag-work agad ako as registered nurse sa isang malaking hospital dito sa Canada. Dahil mahal na mahal ko siya, lahat ng gusto niya, binibili ko. Brand new iPhone, car, etc. In short, nagpakatanga ako,
pati sa application ng PR. Naging PR kami last year hanggang sa malaman ko lang na may girlfriend na siya at buntis na. Oh no! Bilang isang bakla, ang sakit-sakit sa pakiramdam na ipagpapalit ka at parang ginamit lang for Canada pathway. Moving forward, wala na kami ngayon. Halos more than months din na naapektuhan ang aking work ng kakaisip sa kanya. Ginamit ko ang sick leave, time of request, unpaid vacation leave, etc. para makauwi at makapagbakasyon ng mahaba sa Pilipinas. But now, moving forward, na hinaharap mag-isa na may pangarap for my parents at mga kapatid ko sa Pilipinas. Pinutol ko na din communication sa ex ko. Currently still working pa rin as RN dito sa Canada and enrolled for part-time continuing studies dito sa Canada. Kaya ka po sa lahat ng lumalaban ng patas at walang inaapakan dito sa Canada. Thank you. Yun. So yun guys, yun yung nakita natin na post sa social media na nakakalungkot naman na ganon ang nangyari. Kasi I have nothing against with gay or yung mga bi. I have nothing against those people because of course they are also human being, and naniniwala rin ako sa pagmamahal, wala naman yang pinipiling gender, Pero yung post niya kasi guys, yung sabi niya na nagpakatanga siya, Actually hindi, It's just that pure love, na kaya niya yon ginawa. Hindi lang yon nasuklian ng tama, And natutuwa ako sa kanya kasi hindi naapektuhan yung Canadian dream niya, Kasi guys, kung mapapansin natin doon sa sinabi niya, na during pag-aaral niya, doon lumamig yung kanilang relationship. At hindi madali yun, guys, na mag-focus ka doon sa kailangan mong gawin, which is yung pagiging isang international student. At meron kang dinadamdam na ganon with your relationship sa partner mo, And hanggang sa makagraduate siya, guys, at hindi lang siya nakagraduate with high honors pa, 'di ba? Kaya I really salute dun sa nag-post na to, And after pa niya makagraduate, guys, hindi ko alam kung ano yung NCLEX, or siguro licensure, para sa mga nurse or sa mga RN. At pinasan niya rin yun, guys, Imagine, na kung meron siyang magandang inspirasyon, siguro kung yung partner niya hindi naging ganon, baka siguro hindi lang ito yung na-achieve niya, And I really like yung naging response niya, na kahit ganon ang nangyari, hindi niya hinayaan na mapariwara yung buhay niya at hindi maapektuhan yung pag-aaral niya. Dinivert niya yon, guys, sa pagbabakasyon sa Pilipinas. Yung sabi nga niya, 'di ba? Ginamit niya lahat ng available leave niya para makapag bakasyon sa Pilipinas ng mahaba. And at the end of the day, yung family pa rin talaga niya ang naging source ng kanyang strength para makarecover, yun yung gusto kong i-share sa inyo kasi sa mga nangyayari ngayon dito sa Canada, whether sa relationship or yung sa visa nyo, right? Probably, you just need some time to unwind, some time to rest, and then talk to your family, Good thing na meron siyang ganong presence of mind na hindi siya nagpunta on the other side, Talagang kahit papaano meron pa rin siyang focus na kailangan kong makabalik, kailangan kong tapusin at kailangan ko pang galingan. Nakakalungkot kasi nalaman pa niya na nagkaroon ng girlfriend at nakabuntis pa nga, 'di ba? Yung kanyang partner, So
that is very, very unfortunate, no? But again, it is what it is, no? Kumbaga, sometimes kailangan mong tanggapin and kailangan mong gawin kung ano yung tama. Always choose to do the good thing. Always choose to prioritize yourself kapag may mga ganitong issue, no? Kasi makikita mo doon na talagang ano siya, no? Binigay niya lahat, no? Material things and everything, pati yung PR application, no? Masasabi ko doon sa partner niya na walang utang na loob, di ba? Isipin mo, sinama ka sa PR application at na-PR ka dahil doon sa partner mo, tapos ganun ang nangyari. Again, hindi ko alam kung anong naging story nila, pero hindi yon deserve ng kanyang partner na talagang nagmahal sa kanya ng tama, no? Kung dumating yung time sa isang relationship na hindi mo na talaga gusto or hindi mo na mahal, don't cheat, guys, no? Kumbaga, mag-usap kayo, be honest, sabihin mo kung ano talaga yung nafi-feel mo na siguro hindi mo na mahal or whatever, and then close it. And then tsaka ka mag-open doon sa bagong relationship. Not within a relationship tsaka ka magiging ganon, no? Kasi merong masasaktan talaga, no? Good thing lang din na yung nag-post is a strong person, no? And I hope na until now he's okay, and I believe na magiging successful siya, no? Kasi yung pinagdaanan niyang yan is hindi biro, guys, no? Pero the fact na nalagpasan niya, that means something, that he is really a strong person. Okay? So yun lang, guys, na-share ko lang sa inyo. So thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!